Oh, Kasi may gusto mo diskarte. magbigay ng prediction? Hindi ko masasabi kung knockout, pero kung ganun yung resistensya ni Casimero, hindi tatagal yun ng 5 rounds kay Donaire. Hindi tatagal ng 5 rounds yun. Paktay ka na naman sa mga followers ni Casimero, ha? I don't know kung ano mangyayari dito, but I think Casimero could knock him out. Okay, wow. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This video is presented by sportsplus.ph. Ako nga, kung tatanungin mo, Sorpa, kung alam mo kung ano gusto makita. Ang gusto ko makita, Donaire versus Casimero dito sa Pilipinas. Yan ang gusto ko makita kasi wow. Kasi total magre-retire din si Donaire. Sige, Casimero naman din, hindi natin alam kung ano pa, di ba? Why not, di ba? Kung kakayang i-escalate o i-elevate yun ng TBP, maaaring siguro yung mga manonood dito, ewan natin kung paano support ang gagawin. Pero sa tingin ko, para magkagulo. Oo, maganda yung wild. Yung una, no? Wild. Sinabi mo yung exact word na mangyayari. It's going to be wild. Alam mo, nung unang naglaban sila, ito yung nagsimula yung gap namin din ni Casimero eh. Kasi nung una na match up sila, tinanong nila ako doon sa gym sa Taguig. O pag naglaban na kami, kanino kakampi? Kay Tata o kay Nonito Donaire? Siyempre, di ako sumagot. Doon na nalaman na hindi solid si Pau Salud. Hindi solid. Siyempre, mas nauna ako naging follower ni Nonito Donaire. But certainly, well, okay sana nung may belt sila eh. Ang ganda sana eh. Ngayon, ang mangyayari, I don't think, ito yung personal ko opinion I don't think Nonito Donaire and his team deserve an emotional roller coaster again in fighting Casimero. Dahil sigurado, dahil hindi naman lahat ng mga follower ni Casimero ay nakokontrol niya, siguradong sangkatutak na bash at paasaran ng mangyayari dito. In other words, wild ang mangyayari dito kung sakaling mangyari yung laban na yan. And I don't think, para sa akin, if I'm Nonito Donaire, if I'm offered, let's just say, offer ako ng ilang million dito. I don't wanna hear those things again. And plus, stress eh. If I can get that money somewhere else, di ako lalaban kay Casimero kasi magkaibigan na kami. Sigurado magkakagap dahil sa mga fans. Yung mga fans kasi ayan ang magbibigay ng gap. But, interesting, turn off ng social media, imposibleng mangyari at siguradong papatok sa Pilipinas. Ang tanong lang, bibili ba talaga kayo pag mangyari yan? Sayang kasing opportunity. Actually, Sir Pao, kagaya nga nasabi nga ni Sir Jayman, it's an unfinished business. Sabi mo, it will be a much interesting fight kung unification pa rin yung mangyayari like 2021, di ba? Actually, yun talaga yung history din sana yon as first Filipino fighters na maglalaban for a unification fight. Sobrang sayang yun. Actually, maraming nasayang doon na pagkakataon. They said that this could be a passing of the torch because they see General Casimero during that time as one of the next big star. Natutuon naman talaga, kaya nga lang nasayang lahat ng opportunity sana na mabibigay sana for General Casimero. You know what I'm thinking here, Sir Pao? Di ba, medyo nagkagusot na nga yung laban dahil doon sa bada issues and dahil doon sa bada issues and dahil doon sa trash talkings. But yung trash talk, it is just normal in boxing eh. So, sinasabi nila si Nonito Donaire ay umurong dahil sa trash talk. What do you think about it? Kasi nakikita ko naman, wala naman talaga. Updated tayo dyan, di ba? Medyo nadidisrespect kasi. Yun nga, medyo nadidisrespect siya. Siyempre, I mean, Pilipino, dalawang Pilipino yan. Si Casimero nga naapektuhan. Siyempre, maapektuhan din si Nonito Donaire sa mga ganito. So, this is, unless it's worth the money, I just don't know, bro. Pero tanungin ko muna bago mo sabihin yung statement mo. Just in case po, sa mga fans po natin, gusto nyo bang makita at pag nangyari ito, sa tingin nyo, sino ang mananalo at this stage of their career? Last yung huling laban nila,
I think that would be a good fight. And I will tell you honestly, I was leaning towards Nonito Donaire din. Now I will tell you, I was leaning towards Nonito Donaire din. Ngayon, tatanungin ko kayo, just in case, pagbigyan natin yung mga fans at kausapin ko kayo dito ha, lahat po, pati ikaw, Winter at The Heartbreak Kid. Bigyan mo ako, what's your thoughts? Yung first time na mangyayari yung laban, sino sa tingin mo lamang noon? At ngayon, pag nangyari ng laban, anong prediction nyo? Sino gusto mong mauna sa inyong dalawa? Si Heartbreak Kid, nagtanggal na ng siya na muna. Mute Go, Heartbreak Kid. Sige. Dalawang prediction niya na yung dati, kung nangyari yung dati, anong tingin mangyari? At ngayon sa sitwasyon ng dalawang boksingero. Kasi nung nakaraan maraming issues mga social issues regarding pa dun sa mga usapan. Sabi nga ni Winter, mga trash talk. Ayoko naman sabihin to pero yung panahon ng Casimero tsaka Donaire noon, parang nagkaroon ng ngani-ngani yung Donaire. Parang di siya sure na labanan siya si Casimero noon. Kasi sa tingin ko yung training, kasi papalit lang siya kay Regundo kasi sa tingin ko hindi siya 100% na condition at hindi siya gano'n nakapag-prepare. Sa tingin ko lang, kaya may adjustment yun. Kaya siguro kinancel nila. Sa pananaw ko lang ayoko din sabihin na natatakot sila. Baka hindi lang sila 100% na sure or condition kasi yung tata kasi, si Casimero, well prepared. Paabante na paganda na yung training niya noon So sila katatapos lang ng laban at galing pa sa vacation. So siguro yung wellness hindi pa ganun ka 100%. At ngayon naman kung ako tatanungin nyo based sa kanilang two performance, yung Santiago na nakalaban niya, Alejandro Santiago, sa tingin ko mahusay na fighter talaga yon. At hindi naman natin nakita na napabagsak si Donaire, nandun pa rin yung skills niya at yung kanyang counter punching. So compare dito kay Casimero, lamang pa rin si Donaire pag naglaban sila. Sa laban na yun. Kung maglalaban sila ngayon lamang na lamang yung Donaire ngayon. Lamang yung Donaire ngayon kahit mas may edad siya. Oo, lamang. Oh, Kasi may gusto mo magbigay ng prediction? Hindi ko masasabi kung knockout pero kung ganun yung resistensya ni Casimero, hindi tatagal yun ng 5 rounds kay Donaire. Hindi tatagal ng 5 rounds yun. Paktay ka na naman sa mga followers ni Casimero Winter, ikaw, ito pa, isa pa to siguro. To be honest with it, Sir Pao, yeah, you should be honest. Go. Yung first fight, yung first fight sana, yung unang laban sana magaganap nung August 2021. I thought that, sa totoo lang naiisip ko na yung experience si Donaire ang magdidikta doon sa laban. But I think Gerald Casimero is literally a different beast way back then. Yun yung nakikita ko. But I'm believing that with that kind of style of Gerald Casimero who likes to stand in front of his opponent, I think kasi perfect perfect matchup yan. Si Donaire is known as a great counter puncher doon sa left hook niya. Nung first fight, I think Nonito Donaire could knock General Casimero out. Then kung yung ngayon doon sa sinabi ni Sir J-Man na Nonito Donaire still has the skill, I don't think so. He looked so bad on that last fight against Alex Santiago Barrios. I just want to be honest with it. He looked so bad on the Alex Santiago Barrios fight. And to be honest with it, kung yung Alex Santiago nga lang is a big puncher, he could be knocked out by Santiago. And Gerald Casimero is a big puncher. But nag-reflect naman kay Casimero yung body strength and conditioning doon sa last two fights niya. But I think this time, Gerald Casimero could knock him out 1 to 4 rounds. But 5 to 6, I think parehas naman sila kasi si Nonito Donaire may history din naman niya ng ng conditioning issue. Actually, stamina lang, okay yung condition niya. Yung stamina lang niya way back on his prime, medyo nagpe-fade pagdating ng round 9, round 8 to the later rounds, medyo nag-iiba yung laro niya. Hindi na bumabata si Nonito Donaire. So pagdating ng second of the fight, round 5 to round 12, kung hanggang round 12 man yan, I don't know kung ano mangyayari dito, but I think Casimero could knock him out. Okay, wow, okay. So, 1-1 about... Pagkatatamaan ng shots, even Santiago medyo nag-wobble Okay.